Laganap po ngayon yung tinatawag naming mga scams. Yung mga online scams. Habang nakatingin kayo sa cellphone ninyo, may makikita kayo sa Facebook, sa TikTok, may marireceive kayong mga messages sa inyong FB account, sa inyong Messenger, o sa inyong mga iba't ibang messaging platforms offering you overseas work, not knowing that these are illegal recruiters. Marami po sila at magagaling na sila ngayon. Ito ang naging babala ni Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia sa mga Pilipinong nais mag-abroad. Marami na raw kasi ang mga nabibiktima ng mga illegal recruiters sa bansa na ang pangako magandang trabaho abroad. Sa tala ng Migrant Workers Protection Bureau ng DMW, sumampa na sa 479 ang kaso ng illegal recruitment sa bansa. Mula ito sa 1,031 na mga inihaing reklamo ng mga OFW. Nakakabahala raw ito dahil imbis na magandang buhay, paghihirap sa ibang bansa ang kinahaharap ng overseas Filipino worker. Kapag kayo ay nasa abroad, iba't ibang uri ng vulnerabilities ang inyong haharapin. Meron dyan, nakapirma na kayo ng kontrata, papipirmahin pa kayo ng panibagong kontrata. Yon ang tawag namin ay substitution. Isa pong illegal practices po yun. Isumbong nyo rin po sa amin. Ang mga ito dinanas ng 24 na mga OFW sa Russia. Ikinulong sila sa Irkutsk, Russia sa loob ng 9 na buwan matapos na ipuslit ng illegal recruiters ayon kay Pangulong Marcos Jr. Kaya naman sa pagbisita niya sa Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit, isa ito sa kanyang mga tinutukan. At kanina sa kanyang Facebook post, sinabi ng Pangulo na makakauwi na sa kanilang pamilya ang 24 na mga Pinoy. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa kooperasyon para ma-resolve ang issue. Sa ngayon, nagpapatuloy ang laban ng DMW kontra illegal recruiters. Jose Robert Inventor, RNG News.